Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan mang panig ng mundo. Patuplok, guys! Magandang gabi sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOGC, Katutubo, saan mang panig ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much po sa mga nagpapakulay. Maraming salamat, Ma'am Charilo, sa pag-upgrade ng membership, at happy birthday po kay Ma'am Lourdes Ispahas. Magandang gabi sa lahat ng mga moderators, silent subscribers, and followers ng Team Bisdak. Team Repli, gandang gabi. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Ano ba ang ating hinihintay, mga kababayan ko? Tara na, umpisahan na po natin agad ang gabing ito. Tara na, bisdakan na! Nako, ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Marcolita, binasag ang katahimikan. Nagsalita na po sa kabastusan ni Vice Ganda sa nakaraang concert divas, na pati ho tayong mga Duterte diehard supporters, si former President Duterte ay nabiktima ng pambabastos ng naturang komedyante. At ayon kay Kong Marcolita, napakawalang hiya umano itong si Petrang Kabayo. At ayon pa nga sa kanya, baka DG Plus pa daw ang nag-sponsor ng naturang concert, dahil po endorser po itong si Petrang Kabayo sa online gaming. Yari talaga ang karma talaga. Minsan ay bigla-biglang darating. Sabi ko na nga ho talagang magre-react po itong si Kong Marcolita sa ginagawa ho nitong si Vice Gandang pambabastos. Lahat po na-distorbo dahil sa kanyang kabastusan. Kaso ang problema, hindi nyo naman po itong pupwedeng takasan. At damay po itong DG Plus dahil nag-imbestiga na po ngayon ang Senado patungkol sa mga online gambling. Damay, panigurado, hindi ho ito titigilan ni Senator Marcolita. Senator Marcolita, no? Kasi may Kong Marcolita din nasa Senado. Ito, Senador Marcolita. Senador Marcolita. At hanggat hindi ho mapanagot itong mga online company, kung merong kasalanan, patay ka dyan, Vice Ganda. Wala na. Ganun talaga ang buhay. Tikla. Ganun talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan ay sa ibaba. Pag ikaw ng bastos, paniguradong may suklik ang karma. Kaya ito na nga ho, nakalain mo ba naman na talagang sasagutin po ni Kong Marcolita itong si Vice Ganda? Paano ba ho nagsimula? Ito, meron po akong pinipli na video kamakailan, no? Pero i-play po muli natin para mapanood po ninyo kung paano binastos ni Vice Ganda itong si Senador Marcolita sa kanyang concert divas. Patay ka dyan. Hindi talaga ho ito tatantanan. Panoorin po muna natin, mga bisdak. Ito yun. Nasaan ba yun? Nasaan ka na yan? Nasaan ka na? Ito, mga bisdak, panoorin natin. Wow, Senator Chris, tawang-tawa. Wow, sige nga, tingnan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Ayan, wow, Senador Grace, tawang-tawa. Sige nga, titingnan mo nga si Marcolita kung matatawa ka, patay ka dyan. Inaatake yung personalidad ni karakter ni Kong Marcolita. Kasi nga, alam naman natin si Senador Marcolita, hindi na pa Kong Marcolita. Alam naman natin yung karakter ni Senador Marcolita. Talagang nakasimangot po yan, seryoso po yan. Na-meet ko na po yung personal, ganun ho talaga. Ang problema,
ginamit po ni Vice Ganda sa kanyang concert sa pamamagitan ng pambabastos. Grabe talaga itong Pitrang Kabayo ho na ito. Ngayon, ang pag-akala po natin, hindi po ito papansinin ni Senador Marcolita. Ngayon, hito po kayo dahil meron palang nangyayaring investigasyon patungkol po dito sa online gambling dyan sa Senado. Ongoing po ito kanina eh. Narito po ang naturang kaganapan ho. Umpisahan natin para at least guided tayong lahat. Patungkol po sa online gambling na kung saan endorser din po itong si Vice Ganda sa ng DigiPlus online gambling. O ito. Po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalat po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin. Teka lang yung Iglesia ni Cristo mo, hindi ako Iglesia ni Cristo, ako po yung nagtatanong, no? Pag meron po ba kayong nakikitang nagsusugal, kasi ayon kay Kung Marcolita, matitiwalag ba ho agad kayo? Or meron talagang due process pa na may warning, verbal warning at tiwalag na? At ano po yung mga klaseng sugal na hindi ho po pwede sa INC? Lahat ba? Kasi meron ding sugal, parang Caracross, mga bingo, tung-its, ito online gambling, meron ding sabong, di ba? Lahat ba ng klaseng sugal ay pinagbabawal sa Iglesia ni Cristo ay titiwalag po ba? Ako po ay nagtatanong lang ho, kasi ayon kay Marcolita, kung Senador Marcolita, hindi ho po pwede talaga sa INC yan. Okay, tuloy po. Gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Di ba, total ban? No, total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Eh, paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy, but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR, that's franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for the respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri. A funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na
Oo, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban niya. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social Problem. ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Okay, bago po riyan, no? Kasi nga, nakakalungkot dahil itong online gambling under Marcos admin, hindi na po namomonitor ito para sa akin, nakikita ko dito. Hinahayaan na lang. Oh. Kasi mismong Malacanang ang sabi, hindi po sila pabor na talagang tanggalin na po, maband na talaga yung online gambling sa ating bansa. At ito nga po ay pinagmumulan ng isang addiction. No, okay lang sana kung maa-addict po dito sa online gambling ay yung medyo mga mayayaman, no, hindi yung mga mahihirap kagaya ng jeepney driver, mga ordinaryong empleyado nag-i-scatter, yung iba sangla yung asawa. Ang masaklap pa dyan, yung mga bata. Kasi pwedeng maka-access yung mga bata sa naturang online gambling. Basta meron ka lang e-wallet, ayan na. Pwede ka nang maglaro ng mga ganyang klaseng laro. Yung mga ino-endorso ni Pitrang Caballo. Kaya dapat band na lang to, Senador Marcolita. Kung kailangan ng pundo sa mga matatama ang ahensya, siguro yung confidential funds na lang, intelligence funds ni Bongbong, bawasan na lang yung 10.7 billion pesos, doon na lang mapunta. Yung mga pork barrel ng mga kongresista, talagang tanggalin na ho yan. Pero, dapat populisin din ng gobyerno, parusahan yung mga may-ari ng kumpanya nito. Gaya ng kumpanya ni Pitrang Caballo. Dahil parang wala po silang control dyan eh. Lahat, pati bata, pwede maglaro. Dapat sana, meron man sanang age limit yan at magkano yung pwedeng minimum na itaya para hindi malulong ang mga kabataan at yung mga kita, kapiranggut lang, mga driver, kapiranggut lang ng kita. Sana ang minimum na pusta dyan, 100,000. Oh, para sa akin, no? O sige, wag mong iban. Pero ang minimum na pusta dyan, 100,000. Ewan ko lang kaya kung may maglaro pang mahihirap dyan. Ang tanga mo nang mahihirap pa kung maglaro ka dyan. 100,000 minimum pusta. Ganun na lang ho siguro kung hindi ninyo ibabandang tuluyan yan. Di 100,000 minimum na pusta. Sino bang pupusta dyan? Di mga milyonaryo lang. Tuloy ho. Siguro po, kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang Yari ka na, may-ari Vice. ng AB Leisure Exponent Inc.? Aha. Sino yung may-ari ng Gavin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino yung may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Pinansin mo, no? Hindi pa nabanggit yung DG Plus yan. 4 lang yung binanggit niya dyan, di ba?
Pero talagang naputukan dito si Pitrang Caballo eh. Dali yung DG Plus dito. Pakinggan po natin. Oh. Mr. Pagcor, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Daming Sila po gambling, ay meron ding online company. gaming Grabe. na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yun sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong Stop muna tayo dyan, no? Sobrang daming gambling company itong Pilipinas under Marcos admin. Bakit nagkaganito? Samantala, yung Pogo-Pogo ni Pogo, pinag-anuhan ninyo, pinag-initan, na ang naglalaro lang doon ay mga inchik. Walang Pilipinong naglalaro doon eh. Mga dayuhan. Pero pinag-iinitan nila. No, pinasara talaga. Ang tiningnan mo, malaking tulong yun, no? Lalo na nung pandemya, panahon ni Tatay Digong, nakatulong talaga yung Pogo. Pero ito, online gambling, maraming mga kumpanya ngayon, merong online gambling, tapos ang nagsusugal nito tayo, mga Pilipino, bata pa nga. Yung iba, naprinda pa yung asawa, nasangla pa. Na double standards, hindi ko maintindihan ng gobyernong Marcos, ang dami na pong ganito. Kaya pa kaya nilang anuhin ito kasi yung mga pahayag ni Bongbong Marcos ay sabi niya, hindi daw problema yung online gambling. Ang problema daw yung mga naa-addict eh. Mga addict sa online gambling, yan daw ang problema. Patay tayo dyan. Ano bang dahilan? Cause and effect, di ba? Ano ba yung dahilan ng pagka-addict, pagkalulong sa bisyong sugal, scattered online gambling itong taong ito? Di ba yung mga gambling company na nag-ooperate ngayon sa bansang ito, di patigil mo na lang ho yan. Tuloy po natin. PB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Ito na. Plus, Ito na. Bingo Plus. Ito na. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Patay. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Patay ka ba? Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Napakawalang hiya ng tao na yon, Mr. Chair. So yung DG Plus Vice Ganda, di ba? Endorser yan eh. Bulilyaso kayo ngayon. Mahahanapan talaga kayo ng butas. Nang dahil kayo kay Pitrang Caballo, mali na ngayon ng DG Plus. No? Dapat tiningnan nila, bakit natin dinadamay si Senador Marcolita? Yung ibang mga Duterte dyan, na mga senador, hindi pa nga nabanggit si Tatay Digong dyan sa nangyayari dyan. Ito si Marcolita. Ang sabi niya, mukhang ang may sponsor ng naturang concert kung saan binabastos si former President Duterte at binabastos si Senator Marcolita ay di amuno itong DG Plus. Na-endorser si Vice Ganda. Di karma.
nung patahimik-tahimik lang ang mga ibang Duterte senador sa ginawa kay Tatay Digong, pero hito, si Senador Marcolita, yari ka, Vice Ganda. Ayaw ko na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Ayan! Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order Lahat. to e-wallet platforms Correct! to deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Atay. Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. So temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Let me interrupt. Ayan na! Dali! Dali ang DG Plus ni Pitrang Kabayo. Ala na, ito na ho, yun eh. Nagalaw na ang baso ni Senador Marcolita. Hindi ho ito tatantanan talaga. Kailangan alamin daw kung sino ang may-ari ng mga kumpanyang ito. Kasi nga ho, ang ginagawa ng mga ganyang klaseng gambling company, nakakalungkot, ang ginagamit nila mga influencer. Kaya nga sabi ni Senador Marcolita, madaling dumadamit, lumalawak ang ganitong klaseng kumpanya eh. Dahil gumagamit sila ng mga influencer. Isa na riyan si Vice Ganda. Influencer, ganda ng Game Zone. Ang bagong responsible gaming advocate, buang. Meron bang responsible gaming advocate? Wala, oy. Gambling dyan eh. Tinuturuan mo ang mga Pilipino magsugal. Anong responsible gambling? Responsible gaming advocate. Pag pumasok ka dyan, natural, hindi ka responsable. Kasi tinuturuan mo magsugal ang taong bayan. Di ba nakakasira ang sugal? Galing lang sa bunganga ni Vice Ganda eh. Dali ito, guys. Panigurado, ibabaon to ni Senador Marcolita. Karma Israel nga, ika nga. Walang hiya, sabi ni Senador Marcolita. Walang hiyang taong iyon. Yan tayo. Para makapagpatawa, para kumita, gagamit ng ibang personalidad. Ang problema, yung tinira mo, nag-react. Hindi pa nga natin hinihintay pa nga ho natin yung persona non grata ng Davao City Council. Pero ito, tinira ka talaga mismong sa Senate hearing. At malamang, baka naku, patay kapag naimbita ka dyan sa Senado. Kasi, ang sabi ni Senador Marcolita, ang sponsor daw ng concert ni Pitrang Kabayo ay DG Plus. So ngayon, ipapatawag yung DG Plus, ipapatawag si Vice Ganda dyan, aray ko, tibag. Magsalita ka, magsabi ka ng totoo. Oh, bakit mo ginawa mo kaming pulutan ni former President Duterte? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Yan ang pinakamalaking tanong dyan. Ano ba ang kasalanan ni former President Duterte at kasalanan ni Kong Marcolita? Bakit ginawa niyang pulutan dyan sa concert niya at binabastos niya? Baka sasabihin ni Vice Ganda, sabi ABS-CBN, ruko-ruko ka. Yung ABS-CBN na wala ng prangkisa, ay kagagawan din ng kumpanya mo yan. So, wag mo syadong dibdibin. Kung ngayon, mapapahama ka ngayon. Ako, malamang sa malamang to, guys.
ipapatawag talaga to sa Senado. Magiging resource person siya. Pero manginginig yung yagbols nito. Ang tanong, may yagbols ba? Kasi, ayan man ang pinag-uusapan. Online gambling. Siya man yung endorser. Ito, ginagamit kasi ng mga kumpanya na yan, yung mga sikat na artista, mga influencer. Yung mga entertainment vloggers na sikat. Ito naman, mga artista. Dapat ipatawag dyan si Tito Soto eh. Big Soto, di ba? Patawag din si Joey De Leon, Yolo Pascual, Vice Ganda, Ivana. Si Ivana man, nagpo-promote ba ng online gambling? Sorry, correct me if I am wrong. Yung mga iba na banggit ko, nagpo-promote yun. Ang lalaki ng mga billboards nila eh. Sa EDSA, nagpo-promote ng online gambling. Na dapat ito ay maparusahan. Hindi ko nga maintindihan eh. Itong si Vice Ganda, meron palang lumalabas na mga video noon na sinasabi niya, itong pagsusugal ay nakakasira at nakakapangit ng buhay ng tao. Pero bakit mo pinopromote ngayon? Ito, pipli ko lang po yung video na yun. Teka lang. Nasaan ba yun? Ito meron talaga, oo. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Sinabi mo nakakapangit ng buhay, sugal at druga. Wala kang nakikitang nagsugal na ang ganda-ganda ng buhay. Sana pinandigan mo yun, pitrang kabayo ka. So ngayon, ito? Ba't ka nag-promote? Nilagay mo ang bagong responsible gaming advocate. Sana nanindigan ka na lang nung sinabi mo na nakakasira ng buhay ang sugal at droga. Totoo naman talaga yan. Nakakasira po ng buhay ang sugal at droga. Yan ang tinatawag na salot. Kung ikaw nagpo-promote ka, salot ka rin, di ang pangit mo rin. Pangit naman talaga, sabi nga ni Bibi Gandang Hari, hindi yan dapat tawaging Vice Ganda. Dapat Vice Tanda. Dapat Vice Ngit pa. Yan dapat yung terminong gagamitin niya eh. Ayan Sinabi mo, nakakapangit ng buhay. Sinabi mo, na wala kang nakita na nagsusugal na gumaganda ang buhay, pero bakit nagpo-promote ka? Dahil sa pera. So ngayon, kinakarma ka na ngayon, dahil nag-iimbestiga ang Senado patungkol dyan sa mga online gambling, sama ka dito, sir. Saba ka diri. Saba ka diri. Dali ka. Ako, totoo, tama. Talagang nakakapangit ang sugal at droga. Kagaya nito, pakinggan natin, talagang nakakapangit Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Di ba nakikita po yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretso mo usapan. Real talk. Wala real pang talk. adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Ang galing mo, Tori. Apir tayo dyan. Lahat daw ng mga adik, pangit. Huwag mo patamaan phone mo, ha? Hindi naman siguro yun. Huwag ka naman yan. Si Vice Ganda, hindi naman ngit pa. So, sobrang ng ngit pa. Totoo talaga yun. Nga magamit ka ng pulburo, nakakapangit talaga yan. Hindi ka na natutulog, budlat ang mata mo, eye bags, hilong-hilo ka. Iwan ko kay Vice Ganda, siyempre nakakapangit din ang ugali yon. Kasi siyempre nalululong ka na eh. Ang kailangan niyang rehabilitation, grabe, walang preno si Turi. Tinamaan ka, Nyor? Nakakapangit ba talaga? Bagay, nagiging zombie talaga eh. Iba to si Tore. Kasi si Marvel, sabi, pampadagdag oras eh. Sabo energy drink, pampadagdag oras. Ayon kay Chip.
Pero ito, nakakapangit. So magkaiba talaga yung mga ano, silang dalawa. General Torre may sabi yan, hindi ako ha, Vice. hindi naman natin sinabi na si Vice gumagamit ng polvoron. Basta nakakapangit po ang nagsusugal. No? Huwag mo nang samahan magpolvoron, lalo kang papangit, sabi ni General Torre. Speaking of pangit, General Torre, ganun talaga. Speaking of pangit, mga kabisdak, palike nga ho, guys. Grabe itong si Dayonyor. Hindi ko sinasabi pangit siya, ha? Kayo lang yan, ha? Speaking of pangit talaga. Alam niyo po ba, talagang puntarya nila si Senator Chis Escudero. Pinatamaan ni Bongbong dyan si Senator Chis Escudero. Speaking of pangit, na ugali talagang tatamaan, ito, Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate Grabe, who are sama ng apparently tingin ni now ano dyan, applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo nasa mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Putsa, talagang bastos din tong taong to, no? Magjo-joke ka, halatang nananadya ka, yun yung joke na hindi joke, yan ay totoong biro. Ito yung totoong biro. Vice, talagang seryoso talaga ito. Talagang puntaryan nila si Senator Chis Escudero. Pinasaringan yan. Dahil doon yan sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Ga-apply daw magiging Supreme Court na diniklarang unconstitutional ang impeachment complaint. Sumunod lang naman si Chis Escudero sa kautusan ng Supreme Court, Korte Suprema. Ano bang problema dun? Samantala, itong presidenteng ito, walang alam sa batas yan, di naman abogado yan pag batas ang pinag-uusapan, mas maniniwala pa ako kay Senator Chis Escudero. Kaya, ang papangit ng ugali nila, no? Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Senator Chis Escudero. Dahil mukhang ikaw po ang puntarya. Balik muna tayo sa pangit. Balik muna tayo sa pangit. Pangit ba hanap mo? Ito. Alipores ni Tambalaslas. Patalastas muna. Precious Abante. Ano precious Abante? Nakita mo patras ako. Precis Abante. Anong Precis Abante? Nakita mong pataatras ako. Wala ya, guys. Guys, marami na kayong kakampi. Ulit. Ayan, mas okay naman ako dyan kay Juliana. Sige nga, papiliin kayo, Vice Ganda, Juliana. Teka lang. Huwag na lang, baka masaktan sila. Itabi ko sana yung mukha ni Vice Ganda dyan saan kayo? Pungkan. Pili kayo. Sige, lagyan natin picture. Ay, wag na nga. Vice Ganda o Juliana Parisukat. Ang mukha. Uwi naman ako kay Juliana. Hindi naman gumagamit ng mga ng mga personalidad para makapanira ng tao at para kumita. Hindi naman Normal lang talaga yung kanyang pagiging komedyante. Minsan may pagka-Princess Abante, minsan may pagka-Antikler. Tamis, no? Marami siyang mukha, nakakamukha talaga. Antikler, Princess Abante, yan, magkalapit, mga spokesperson. Pero hindi siyan, kaibigan natin yan. Mas okay pa ako dito. Kasi nga, hindi na niya kailangan gumamit ng personalidad, kagaya kay Vice Ganda,
na manira ng tao, gawing pulutan, bastusin. Hindi na eh. Ito, mukha pa lang, matatawa ka na eh. Ito yung komedyante, legit, di ba? Yan ang maliwanag na komedyante. Hindi pa siya nagbibitaw ng punchline, pero matatawa ka na. Talagang komedyante ho. Ito, tingnan mo, Princess Abante. Hindi naman niya sinisiraan si Princess Abante, di ba? Wala eh. Tinatawag sa Princess, patras nga lang siya. Anong Princess Abante? Anong Princess Abante? Ano ako? Princess atras. Ito, speaking, ungit pa. Pakinggan po natin itong kaibigan nating maganda. Mayroon po siyang panawagan para sa ating mga Duterte diehard supporters, lalo na po dyan sa Davao. Sabi niya kasi pangit siya, pero hindi po yan pangit para sa akin. Maganda ho ito. Panoorin natin. Mga kaigsuunan sa Davao ug sa tibuok Mindanao, Visayas ug Luzon. Kini si Giselle Sanchez sa babayang batignaw sa Pilipinas, pero gwapohon dyan sa personal. At iniimbitar ko kamong tanan, magtapok ta para sa ating pinalanggang Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Kitay mag-ampo, magsyagit ng Bring PRRD Home ug magpasalamat sa iyang sakripisyo para sa atong nasod. We'll all see you there. Bring your friends, bring your family. Let's have a Jet 2 holiday on August 22 at BGT Davao Global Township, 5 p.m. See you there! Natawa kay Giselle. Oh, it's trip to holiday. Holiday trip. Inokray si Vice. Ganda. Patay ka, Vice. Vice, pinatamaan ka ni Giselle Sanchez. Ayan, sa mga Duterte diehard supporters, ngayong August 22, dyan sa Davao, DGT Davao Global Township o Bring PRRD Home. Mabuti pa to si Giselle. Talagang mahal na mahal niya si Tatay Digong. Sabi nga ho niya, Duterte forever. Talagang nasa green ako. Palakpakan po natin si Miss Giselle. Ano palakpalakan? Maraming salamat po, ma'am. Ayan yung maganda na, yung panglabas na mukha, maganda pa yung pangloob, no? Na ugali. Hindi kagaya kay Petrang Kabayo, kalbo na, pangit ng hit pa na nga, ngit pa ang ugali. Ayan. Suportahan po natin ang panawagan ni Miss Giselle Sanchez. Ito po. Ito. Balik lang tayo doon kay Ante Krerering na kamukha ni Juliana. Hindi matanggap-tanggap yung resulta ng presidential preference survey. Natanong kasi sila eh. Patungkol dyan, pakita ko po muna mga kabisdak yung latest survey. Sa WR, ayan, numero. Yun po yung nag-survey, latest survey. Si Vice President Inday Sara, siyempre, nasa 31.4%. Si Lini Robredo, pambato ng Pinklawan, 13.3%. Ang layo, no? Baliktaran ang numero, Tolfo, 10.3%. Nako, labo, no? Bongo, 6.5%. Aimee, 4.4%. Bam Aquino, 3.1%. Grace po, 2.1%. Robin, 2%. Ito, salamat kaayo, Mr. Chair. Naka 1% yung... May mga nangangarap, no? Escudero, 1.3%. Pacquiao, nandiyan ba si Pacquiao? 1%. Mataas ba si Pacquiao kay Tambaloslos? Kawawa naman si, Bunjing. Jing, suko ka na, Jing. Di man ka maka 1%, Jing. 0.7%. Parang kanta yan. Ginawa ko na ang lahat. Tama ba yung lyrics? Di ba rin makaisa? Isipin mo, ginawa na po ang lahat-lahat. No? Pang-iipal, pang-kukupal. Parang siya na may-ari ng Pilipinas. Pero ang resulta, 0.7%, my God.
Kung ako niyan, isuko ko na yung pangarap kong magiging Prime Minister. Wala talagang bubuto sa'yo dyan. Diyos ko. Harap-harapang pambubuhaya eh. Ayan, si Vice President Inday Sara Duterte, 31.4%. Ang taas ng rating, no? Hindi matibag-tibag. Sure win na sa pagkapangulo, kaya nga ho ito ang dahilan eh. Ng mga bubunistang, mga pinklawan, dilawan, nagsasanib puwersa para masira si Vice President Inday Sara. Ang problema, paano yan masisira? Talagang malakas si Inday Sara. Talagang hindi matibag-tibag at lalong minahal ng taong bayan itong babaeng ito. Yan ang totoo. Alam niyo po ba kung sino ang nagpapanalo dito? Ay, nagpapanalo, panalo naman talaga. Ang nagpapalakas ng rating kay Vice President Inday Sara. Alam niyo kung sino? Si Auntie Claire. Promise! Kaya magpasalamat tayo kay Auntie Claire. Bakit? Libre nga ho promotion eh. Libre publicity. Mantakin mo preskon. Pag preskon, pag nakaharap na sa media, talagang walang araw na hindi nababanggit ang pangalang Inday Sara Duterte na pupromote ng libre. Kaya lalong minahal si Inday. Kahit inaraw-araw ni Auntie Claire sa kanyang preskon, panalo pa rin si Inday Sara. Hindi pa rin matibag-tibag na kahit magsama-sama pang mga sindikato para wasakin ang mga Duterte, wala pa rin mangyayari dyan. Kawawa ka naman, Tin. Bunjing, Tin. O, tingnan mo ang reaction dito ni Auntie Claire sa survey. O, ito. Ibig sabihin niyan po ay ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taong bayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po namumulitika ang Pangulo. At siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Nagtrabaho ang Pangulo para sa taong bayan? Baka para kay Tintin. Bunjing. Anong tinatrabaho? Baha na baha nga. Kawawa yung mga taga-Albay, no? Lubog sa baha. Ang napanood po ninyo yung Ginubatan Albay. Napanood nyo kanina yung in-upload ko, 6:00. Talagang kawawa eh. Di ba si Saldimo, daming flood control projects dyan. Kaso puro ghost. Anong trabaho? Concentrated? Ayusin mo kung anong klaseng concentrated yan. Baka naman concentrated yan sa pulburon. Concentrated Tanggapin mo na lang na ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan, si Vice President Inday Sara. Kahit walang pondo, ginagipit ho ninyo. Ayan pa rin, 31.4%. Puta, hindi mo madadaya yan. Lahat ng mga survey firm, Pulse Asia, SWS Survey, lahat yan, number 1 si Inday Sara. Kahit yung Octagon, Octa Research ni Bongbong, Tamba, number 1 din si Inday kasi mahalata rin silang dadayain. Kasi lahat ng survey firm, ang layo-layo. Salamat kayo, Mr. Chair, ang layo. Severus, Tambaloslo, 0.7%. O, tingnan mo, pakinggan natin yung next na sasabihin niya. Dahil itong si Mayor Magalong ba, kasi gusto ni Mayor Magalong na siya na lang maglilid sa pag-imbestiga patungkol sa flood control. Dahil alangan naman mga kongresista, alangan naman ang Office of the President. Tinabla Ayaw daw nila kay Mayor Magalong. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po ay kompleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin.
At nakita po nga din po natin at napanood ang kanyang mga interviews. Mas maganda rin po sana at nababanggit siya ang tungkol sa rock netting at sa Cat's Eye ay mas maganda rin po na kung mayroon po siyang alam dito, maidimanda na agad. Dahil mukhang, sabi niya po ni Mr. Alvin, mukhang marami na po siyang nalalaman. So mas maganda po ito ay detalyado. Galit na galit dyan si Mayor Magalong sa kanya eh. Nabiyan siya sarcastic. Itong si Auntie Claire. Talagang, alam mo itong gobyernong ito, sabi ko lang walang kwenta. Imbis, kaibiganin mo yung mga parang whistleblower yung dating ni Mayor Magalong dito. No? Kaibiganin mo, dahil merong hawak na mga ebidensya, bakit yung trato mo sa mga to ay parang mga akusado? At para bang wala kang tiwala sa mga yan? Alam mo, Auntie Claire, wala ka dyan eh. Kung wala kang posisyon, nothing. Zero ka. Wala kang halaga. Kung hindi ka ginawang spokesperson ni Bongbong, na anti-Marcos ka naman talaga, zero ka. Pati vlog mo, walang nanonood eh. Diba? Buti sa amin, kahit paano may nanonood sa amin, pero sa kanya, walang nanonood. Kasi basura nga yung lumalabas sa bunganga. Sabi ni Vice President Inday Sara, alam nyo, kung sincero kayo, na malutas ang problema sa korupsyon, utsa kaibiganin nyo si Mayor Magalong. Tama, si Mayor Magalong ang mag-lead para matumbok po natin kung sino po talaga ang mga kawatan sa gobyerno. Bakit ibibigay ni Mayor Magalong lang ng basta-basta yung kanyang ebidensya? Wag na, Mayor Magalong. Kasi baka si Mayor Magalong pang masama, ito yung mapasama, ito yung nakakatakot. No? Itong taong ito, desidido na mag-testify, mag-witness, maglilid kung sino yung mga kontraktor, mga kongresista na kumikita dito sa flood control. Ang problema nga lang, mga kabisdak, mukhang atrasabante rin tong mga to, no? Hindi seryoso para masolusyonan yung korupsyon. Sila napakalaki-laki ng ano nila, confidential funds eh. Confidential intelligence funds. 10.7 billion pesos. My God! Wala nga kayong resibo, tapos kayo mag-imbestiga sa flood control? OMG. Sige nga, tuloy natin mga bisdak. BBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Ang tanong, meron bang resibo yung amo mo sa confidential fund sa 3 taon? Paano mo masasabi na ginagamit ni Bongbong Marcos ang confidential funds, ang intelligence funds na bilyon-bilyon, na sa history po ng ating bansa, si Bongbong Marcos, ang pinakamalaking confidential funds ang intelligence? Siya mismo. 10.7 billion pesos. Bumaba pa yan ng 1 billion ha. Nakaraan, I think, mga 11 billion yung confidential funds. Ako, hindi mo po pwedeng magbubuhat ka ng bangko mo, Auntie Claire, bubuhatin mo sariling bangko mo. Sige nga, paano mo patunayan na hindi corrupt si Bongbong? Ginamit ng maayos yung confidential funds. Buksan mo libro mo, ipa-audit natin. Kagaya ng ginawa ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte. In-audit nyo, di ba? O ngayon, meron ba kayong anomalya nakita? Wala. Ang sabi ng Commission on Audit, unmodified opinion, pinaka-highest rating ng isang departamento na ginagawad ng isang Commission on Audit na sumusunod sa financial standards. Si Bongbong kaya sumunod? Corrupt? Mga Duterte kurakot? Hindi sana si Inday Sara nagiging mayor, hindi niya mabayaran ang utang ng Davao City kung kurakot. Zero. Sino may kurakot? Mga Marcos. Grabe yung history ng korupsyon dyan. Ngayon, alibadbara naman kami sa iyo, Auntie Claire. Oh. May Marcos na, may Romualdez pa. Gustong magiging presidente, 0.7%. Wala na, tigil na yan.
Gaya ho nito, kayo lang nagtatablahan dyan eh, mga kakampi ni Bongbong Marcos. Ito, may bagong interview si Toby Chanko, mga kabisdak. Idagdag lang ho natin. Palike nga, guys. At talagang lalong dadaos-os ito si Martin dito. Baka magiging kagaya na si Martin kay Gatchalian. 0.1%. Naalibadbaran po dito si Toby Chanko. Hindi niya... alam mo, parang tumatayo balahibo mo ba, no? Yung kurakot, nagsalita. Kalabanin yung kurakot. Di ba talaga na? Gusto magiging presidente, wag na. Ito kasi yung payag ni Martin Romualdez. Ang sabi niya dyan, a budget is not just a spending plan. It is a mirror of our priorities and a measure of our accountability to the people. And because this is the people's money, the process of crafting it must be transparent. Wow! Inclusive and worthy of public trust. Wow, ha? Transparent, ha? Inclusive. And worthy of public trust? Diyos ko. Na nangyayari sa Pundo, 2025, kalukuhan, ho. Kaya tumatayo balahibo ni Toby Chanko sa mga pinagsasabi ni Martin Romualdez dito, guys. Tingnan mo. Pakinggan natin ang interview ni kay Toby Chanko. Ito po. Inano ko lang, guys, ha. Tinanggal ko lang muna yung Okay, ito. Inano ko lang yung background nito para hindi tayo makapirat kasi ibig sabihin ito. Pakinggan natin. Kung ano ang reaksyon ni Toby Chanko sa pinagsasabi ni Tambaloslos. Ito. Okay, Congressman, balik po tayo dun sa nangyari, no? Nung napasa na po at formally received itong National Expenditure Program. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, the process, in so many words, must be transparent, inclusive, worthy of public trust. Ngayon po niya to sinasabi. Parang pareho naman kayong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon lang tayo nakarinig mula sa kanya. Ano kayang nangyari doon, Congressman? Hindi, kasi hindi naman sikreto, di ba? It's the 2025 budget. Ang daming description niya. Pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget. Wala na ibang description doon. So ano pang gagawin? Nakakaya. Pinakamasamang budget. Pinakakurakot na budget. Wala nang ibang description. Masamang budget. Yan na nga ang sinasabi ko nga sa inyo. Ang kurakot, lalabanan daw yung korupsyon. Ito, pahiya si Martin dito. No, mukhang personalan na. May karga talaga itong si Toby Chanko. Laban dito kay Speaker. No? Pinakamasamang budget talaga sa totoo lang sa kasaysayan ng ating bansa. Puro blanco eh. Tingnan mo yung flood controls. Grabe. But that happened under his watch, Congressman. That happened under his watch. That is the reason why, Carmina, hindi ko na siya maboto bilang speaker. Kasi hindi naman pwedeng maghuhugas kamay na sasabihin si Chairman pwede bang si Chairman Saldico lang ang may alam noon ng budget na yun? Hindi! I don't know if that's possible. I'm not saying na alam niya. I think he has to answer whether it's possible or not, no? At kaya bakit ba yung small committee ang bakit ako nagko-concentrate dun sa small committee? Kasi yung BICAM, at least may pirmadong report yun, may BICAM report. Yung small committee, walang binigay sa aming small committee report ng 2025 budget. Wala kaming natanggap. Nagulat na lang kami pagbalik namin sa Kongreso after the break. Siyempre, kaya kami nagbe-break, i-print out yung HGAB, yung House General Appropriations Bill. Iba-iba na. So wala ka nang magagawa doon. Ano pa magagawa mo? Napalitan na. Mikos-mikos na. No? Hindi lang. Mukhang masakripisyo si Saldi mo, no? At saka hindi po pwede na Saldi mo, wag kang pumayag na ikaw lang yung makrusify. Ikaw lang yung ipako sa krus. Isama mo yung amo mo, si Bunjing. Siyempre lahat sila yan, damay-damay yan, lalo na sa flood control projects.
Pag yan napunta pa rin sa mga Duterte, kagaguhan na talaga to. Tuloy po, Sir Toby. Nagugulat ho ba kayo that all of a sudden there's now a call for transparency coming from the Speaker of the House? Siyempre, di ba? Dapat kasi yung transparency na yon ever since the beginning, di ba? Correct. Dapat nahandyan na yan eh. Ang tanong nga sa akin, bakit ba hindi pinapakita yung bycam, no? Sabi ko nga, yung bycam, ang daming bycam, di ba, Carmina? Lahat naman ng batas na hindi pareho yung Senate and House version. Lahat yan may bycam, di ba? At yung ibang mga bycam, pinapakita naman sa publiko because the bycam is a public hearing. Correct. It's not a secret meeting. Pero kakaiba talaga itong budget na yung bycam Sinisikreto. hindi sa public. Number one. Balik na naman tayo sa small committee. Kami, ang rules namin sa House, okay? Pagkatapos ng debate, bago mag-second reading, bago approval ng second reading, sasabihin ng chairman yung proposed committee amendments. Kung ano yung nakikita ng chairman na dapat, siyempre sa tagal ng debate, may makikita yung chairman na dapat baguhin base sa mga suggestions ng mga members. So sasabihin ng chairman kung ano yung proposed committee amendments. After that, sasabihin namin yung mga individual amendments namin. Exactly. Pagkatapos sinara na yung period of amendments, tsaka pa lang namin bobotohan sa second reading. So naka-record kung ano yung mga amendments. Dito sa House, ito yung kakaiba. Small committee. Amendments kami, tapos bubuksan yung period of individual amendments, tapos walang pwede magtanong sa period of individual amendments. Tapos magbibigay kami ng i-appoint yung small committee na 4 na tao at bibigyan ng kapangyarihan na mag-amyenda. Tapos aaprubahan namin on second reading, pero yung small committee may kapangyarihan na palitan kung ano inaprubahan namin on second reading at sila nang bahala kung ano gusto nilang gawin. Ayan, sino yung miyembro ng small committee na 4 katao? Yari dito si Kim Bonjing ng Pinas. Ako, manghuhula ako ha. Manghuhula lang ako. Wala naman sinabi siya na ito yung mga miyembro ng small committee. Para sa akin lang hulaan ko, 4 daw. Kasi yung small committee, parang ito yung nagkokontrol sa mga kongresista pag nanghingi ka ng budget. Hindi ka mabibigyan ng budget proyekto pag hindi ka dadaan dito sa small committee na meron ngang portal na papasukin itong mga kongresista. Ito ay siniwalat na rin ni Toby Tiangco. Ang tanong, ito rin ba yung mangyayari ngayon? Dahil ako, nagtatanong ako, sino yung miyembro? Ako, manghula lang ako Hindi ko sinasabi na kayo yung miyembro ng small committee. Kasi hindi naman sinasabi ni Toby Tiangco kung sino. Manghula na lang tayo. Baka pareho tayo ng hula. Kasi ito po yung nagkokontrol, nagbibigay ng pork barrel, di umano, ayon kay Toby Tiangco, Number 1 na yan si Bonjing, no? Number 1 si Bonjing, si Kim Bonjing ng Pinas. 4 man to, no? Ito, nakaraan, small committee. Ewan ko ngayon kung sino ng miyembro ngayon iba. Kim Bonjing ng Saldimo. Yan. Pangalawa si Saldimo. Tapos yung Toko. Kimirot. Ayan, alam nyo na kung ano si Kimirot. 3. Sino yung pang-4? Sino yung pang-4? Di kaya si yung taga Sambuanga? Mag-isip tayo ng pang-4 kasi 3. Palagay ko yung 3 sure na. Yung pang-4 sa small committee. Di ba kaya yung kongresista sa Sambuanga, si Daboy? Yung tulay na bumagsak? Baka si Manix, no? O di kaya, baka lang O di kaya si Suarez? Sino ba? O di kaya si Boy Kiyod? Kasi ito man yung mga mga malapit kay O di kaya si Chua? Ito yung malapit kay Kim Bonjing ng Pinas. Wala mang binanggit na na miyembro. O di kaya pwede rin si Charis, na? Pwede rin si Charis, ang miyembro ng small committee. So ngayon, ito bagong seat, 20th Congress. Meron pa rin ba small committee? Kasi ang alam ko, pinalitan lang ng pangalan pero ganun pa rin, small committee pa rin, sila pa rin Baka may portal pa rin doon pa rin dadaan.
Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara, ang may control ng budget natin ay si Saldimo at si Kim Bonjing ng Pinas. Yan ang totoo. Maraming kababalaghan talaga itong gobyerno ni BBM, lalo na dyan sa lower house, House of the Representatives. May mga hiya kaya itong mga yan? Walang mga hiya eh. Sabi ni Senador Marcolita, napakawalang hiya ang tao na iyon. Alam na natin si Pitrang Kabayo. Dawit dito, damay dito ang kanyang iniendorsong kumpanyang DG Plus na nagpo-promote ng online gambling. Titingnan na lang po natin, abangan natin ang susunod na mangyayari dito kay Vice Ganda. Tungkol po dito sa kabastusan niyang ginawa kay Marcolita. Kay Marcolita pa lang yan, ha? Hindi pa natin alam kung ano po ang aksyon ng ibang mga senador, lalo na si Senador Idol Robin Padilla, na sabi niya sunugin nyo man ako, mga ngamoy, Duterte pa rin ako. Meron ka bang aksyon, Senador Idol Robin Padilla? Gaya ng ginawa ni Marcolita. Sana maglabas ka rin ng i-condemn rin ho ninyo. Total, marami naman kayo dyan nagmamahal kay Tatay Digong. Itong si Pitrang Kabayo, itong kabastusan ho niya. Yung mga committee ng mga senior, wala bang dyan sa senior citizen, committee sa Senado? Baka pwedeng ikundina ho ninyo. Pero aking inaabangan dito talaga, yung persona non grata ng Davao City Council, I think may draft na. Good luck sa'yo, Pitrang Kabayo. Anyway, mabuhay po tayo mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panunood at pagtambay sa Bisdak Pilipinas. Bago po tayo magwakas, panoorin nyo po muna ang napakagandang awitin na kinukumpos ni Hardy Galigtan para po sa atin, ang titulong Bisdak Pilipinas. Ito po yung theme song po natin. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. See you po muli bukas. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa.
Sa vlog mo, may pag-asa